Ang mundong ito ay talagang may sakit, dinapuan ito ng isang bagay na mas masahol pa kaysa sa anumang karamdaman. Nahawahan ito ng isang virus na nakilala lamang ng sangkatauhan bilang mga halimaw. Bumagsak ang mga lungsod sa loob ng ilang araw habang nilalapangat ng mga nilalang na ito ang sibilisasyon, na nag-iiwan ng wala kundi mga guho. Ang kaligtasan ng tao ay nakabitin sa isang sinulid, na ang pag-asa ay mabilis na kumukupas habang sumusulong ang mga halimaw, ngunit pagkatapos ay dumating ang panahon ng pandaigdigang paggising, at ang mga propesyonal sa wakas ay humakbang upang lumaban, sila ang naging mga pinakadakilang bayani, na pinapatay ang mga halimaw at binabawi ang mga nawala. Matapos ang maraming taon ng matinding digmaan, naglunsad ang sangkatauhan ng isang huling kampanya upang ibagsak ang pinakamalakas na halimaw, si Azathoth. Ang misyon ay pinangunahan ng pinakamalakas na propesyonal na nabubuhay, si Gu Chen. Tila garantisado ang tagumpay, tumindig si Gu Chen ng matayog, ang bigat ng pag-asa ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Siya ang taong gumawa ng imposible. Ngunit ang pagdiriwang ay natapos bago pa man ito magsimula. Biglang dumudugo si Gu Chen, napatingin sa likod ng may lubos na pagkagulat. Ang kanyang kapatid sa ama, si Gu, ay nakatayo sa likuran niya bitbit ang isang duguan na espada at isang baluktot ng ngiti. Ipinaliwanag niya ang malamig na katotohanan, ang kanilang katayuan bilang mga piling propesyonal ay umiiral lamang dahil sa mga halimaw. Kung mamatay ang mga ito, mawawala rin ang kanilang kapangyarihan. Sa pagpatay sa hari ng mga halimaw, hindi lamang negal iligtas ng mga tao si Gu Chen, sinisira niya ang mismong pundasyon ng kanilang pribilehiyo. Halos hindi makapaniwala si Gu Chen sa kanyang naririnig. Habang bumabalik sa kanya ang pagtataksil, tumingin siya sa kanyang sariling pangkat, ang mga kasamang nakipaglaban sa kanya, at tinanong kung lahat sila ay bahagi nito. Ang tahimik na mga titig mula sa iba pang mataas na ranggong propesyonal ay nagsabi sa kanya ng lahat ng kailangan niyang malaman. Ang mga mata ni Gu Chen ay kumislap sa galit at pagkaunawa, niloko siya ng lahat, tumawa si Gu Uso, sinabing ang pagtataksil na ito ay isang desisyon ng grupo upang protektahan ang kanilang kinabukasan, plano nilang panatilihing halos buhay ang halimaw upang matiyak na mananatili ang mga propesyonal sa tuktok ng food chain ng sangkatauhan. Sinisisi nila ang pagkahumaling ni Gu Chen sa kapayapaan dahil ginawa siyang kaaway ng kanyang sariling uri. Dumudugo si Gu Chen, at ang kabalintunaan ng sitwasyon ay mas matindi pang tumama sa kanya kaysa sa kuko ng anumang halimaw. Napagtanto niya na ang kanyang pangarap ng isang mundong walang halimaw ay walang iba kundi isang personal na pagkahumaling para sa mga taong ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inisip kung paano siya naging tunay na nag-iisa sa buong panahong ito. Naalala niya ang kanyang pagkabata sa probinsya, kung saan ang tanging mga taong tunay na nagmalasakit sa kanya ay namatay sa isang pag-atake ng halimaw. Noon lumitaw ang kanyang biolohikal na ama, si Gu Feng, ang pinakamalakas na tao sa Hilaga. Hindi dumating si Gu Feng upang iligtas ang isang anak, dumating siya upang kunin ang isang kapaki-pakinabang na ari-arian, dinala siya sa pamilya Gu na parang pumulot ng basura, at kinutya ng lahat, upang mabuhay. Tiniis niya ang lahat ng hirap at itinulak ang kanyang sarili sa sukdulan upang lumakas, tinuruan pa niya ang kanyang walang utang na loob na kapatid sa ama at ibinigay ang guild na kanyang itinayo mula sa wala. Habang ang iba ay naghahangad ng kapangyarihan at yaman, siya ay nakatuon lamang sa pagsasanay upang protektahan ang sangkatauhan. Ngunit ang tanging puntong debosyon na iyon ang eksaktong nagdala sa kanya sa kanyang kasalukuyang pagbagsak. Naghanda si Gasso para sa huling pag-atake, na nilayong ipadala si Gu Chen sa parehong libingan ng kanyang mga ampon. Iniluwa niya ang mga taon ng sama ng loob, nadidiri siya na ang isang tulad ni Gu Chen ay nang ahas tawagin siyang kapatid, ibinaba niya ang talim at sinabing mamatay na lamang siya ng payapa. Ngunit biglang pumutok ang lupa habang ang isang napakalaking presensya ay sumulpot mula sa mga anino. Tumingala si Gu Chen sa gitna ng dugo at putik, na saksihan ang hindi maisip. Si Azathoth ay tumutugon sa nakapaligid na dugo at enerhiya. Tumayo muli ang halimaw, agad na gumaling ang kanyang kalusugan habang dinudurog nito ang mga traidor. Nawala si Guso sa isang kisap mata, kinuya ng hari ng demonyo ang mga propesyonal, tinawag silang mga walang galang na langgam dahil inakala nilang makokontrol nila ang kanyang kapalaran. Sumabog ang kaguluhan habang ang mga propesyonal ay pinapatay, sumisigaw na iligtas sila ni Gu Chen. Pinanood ni Gu Chen ang masaker mula sa lupa, napagtanto niyang hindi pa tapos ang digmaan,
Ngunit ang kanyang katawan ay wala ng silbi, wala na siyang natitira pang lakas upang tumayo habang lumalapit ang kamatayan. Tumawa ang hari ng demonyo, tinanong ang mga hangal na uod kung talagang inakala nilang ang pagtapos sa kanya ang katapusan, ang kanyang uri ay mas marami pa kaysa sa kanilang may isip. Napagtanto ni Gu Chen na may panghuhumaling na si Azathoth ay hindi kailanman naging tunay na huling kalaban. Mayroon pang hindi mabilang na mga halimaw na dapat harapin. Umubo ng dugo si Gu Chen, at isinambit niyang sa wakas ay umabot na sa limitasyon ang kanyang buhay. Wala na siyang oras at wala nang pagpipilian, napunta ang kanyang mga mata sa puso ng hari ng demonyo, isang artifact na naglalaman ng di kilalang kapangyarihan sa oras. Ito ang kanyang huling desperadong sugal, sa huling pagsabog ng lakas, hinawakan niya ang puso. Napagpasyahan niya na dahil sa ganito na ang nangyari, may isa na lamang landas na dapat tahakin. Pinanood siya ng mga halimaw nang may lubos na pagkagulat, hindi maunawaan kung kailan niya nailabas ang puso. Huli na nilang napagtanto na plano niyang gamitin ang kapangyarihan ng oras upang makatakas. Pati ang hari ng demonyo ay nagulat nang mapagtanto niyang nakuha ni Gu Chen ang kanyang awtoridad sa gitna ng kanilang labanan. Nagsimulang lamunin ng liwanag ang lahat. Gumawa si Gu Chen ng isang tahimik na panata. Kung may susunod na pagkakataon, papatayin niya ang sinumang humadlang sa kanya, tao man o halimaw. Biglang nagbago ang eksena, isang malaking mekanismo ng gear ang gumiling habang ang oras mismo ay tila nag-reset. Nagising siya sa isang pamilyar na boses, ang seremonya ng pagpapalit ng klase ni Gu Chen ay nabigo at hindi siya naging propesyonal. Bumalik siya sa nakaraan, kitang-kita ang pagkabigo. Ang mga tao sa paligid niya ay bumubulong na hindi man lang siya nakakuha ng pinakamababang klase. Isang babaeng blonde ang humalakhak, nagreklamo na ang lahat ng pagsisikap ng pamilya Go na palakihin siya ay isang kumpletong pag-aaksaya. Dumagundong ang boses ng isang lalaki, tinawag siyang isang kahihiyan, ang kanyang ama at kapatid ay parehong may mga nakatagong klase. Ngunit siya ay lubusang nabigo sa kanyang pagpapalit, tinitigan ni Gu Chen ang kanyang mga kamay, sinusubukang ay proseso ang nangyari. Ang paligid, ang mga boses, lahat ito ay masyadong totoo. Napagtanto niyang tunay na siya ay bumalik sa estate ng pamilya Go, gumana nga ang kapangyarihan ng puso, lumaki ang kanyang mga mata nang kumpirmahin niya ang petsa, ito ang eksaktong sandali kung kailan gumuho ang kanyang buhay sa kanyang nakaraang pag-iral, isang magic circle ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa habang nagpapatatag ang sistema, siya ay talagang isinilang na muli. Biglang, isang utos ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Walang utang na loob na anak, lumuhad kaagad, ang lalaking nagsasalita ay si Gu Chengfing, isang powerhouse na nasa antas ng warlord at ang biolohikal na ama ni Gu Chen. Siya ay nagngangalit sa galit, pinagalitan niya si Gu Chen dahil hindi man lang nakapaggising ng normal na klase, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa paaralan, tiningnan siya ni Gu Chen ng malamig, naaalala na ito ang araw na itinuring siyang pabigat sa pamilya. Alam niyang eksakto kung ano ang susunod na mangyayari. Isang system interface ang lumitaw, sinisimulan ng pagpili ng pagpapalit ng klase. Tila may kasama itong ang kanyang pagbalik sa nakaraan, isang paalala ang nagbabala sa kanya na ang iba't ibang pagpili ay haantong sa ganap na magkakaibang karera bilang propesyonal, kailangan niyang pumili ng mabuti sa pagkakataong ito. Nagulat siya nang makita na siya ay may nagigising na klase na, sa kanyang nakaraang buhay, inabot siya ng isang buong taon ng pagsusumikap upang maabot ang puntong ito. Isang abiso ang lumitaw na nagsasabing ang pagkumpleto sa quest ng pagpapalit ng klase ay kikita sa kanya ng isang novice gift pack. 3 pagpipilian ang lumitaw sa screen, bawat isa ay nag-aalok ng ibang landas at ibang hanay ng mga kahihinatnan. Ang unang pagpipilian ay nais siyang humingi ng tawad at maging isang holy swordsman upang protektahan ng pamilya, napangiwi si Gu Chen sa ideya. Ang pangalawang pagpipilian ay nagmumungkahi na magtiis ng tahimik upang maging isang holy shield bearer, sapat na ang ginawa niya niyan sa kanyang nakaraang buhay. Patuloy na sumisigaw si Gu Chengfing, sinasabing luluhod siya sa bakuran sa loob ng isang buong araw at gabi bilang parusa. Sa wakas ay pamitik si Gu Chen, tumingala siya at tinanong ang kanyang ama kung talagang iniisip nito na may karapatan nitong disiplinahin siya. Itinuro niya na habang pinalaki ng kanyang ama ang kanyang pangalawang anak sa kanyang tabi, iniwan niya si Gu Chen sa probinsya sa loob ng 18 taon, ipinahayag ni Gu Chen na dahil hindi kailanman tinupad ng kanyang ama ang kanyang mga tungkulin kahit sa isang araw, wala itong karapatang magpanggap na magulang ngayon.
Nagulat si Gu Qingfing sa kawalang galang, nagngangalit na ang isang batang hindi man lang nakapaggising ng klase ay nang ahas na sumagot pabalik. Hiniling niyang malaman kung paano maihahambing ni Gu Chen ang kanyang sarili sa kanyang mahuhusay na kapatid. Pumayag si Gu Chen, sinabing sa puso ng kanyang ama, tanging ang henyong si Gaso, na nagising bilang isang Dragon Knight, ang kanyang tunay na anak, inihambing niya ang kanilang pagpapalaki, ang isa ay walang kinyo lang, at ang isa ay iniwang mabulok bilang isang batang magsasaka na nababalot ng putik. Tinapos niya sa pagtatanong kung bakit pa siya hinahanap ng kanyang ama dahil may bago na itong pamilya. Humakbang pasulong ang kanyang mother's tongue si Qin Yun at hiniling na lumuhad siya at humingi agad ng tawad sa kanyang ama. Tiningnan siya ni Gu Chen ng diretso sa mata at sinabi, "Paluluhuran mo ako?" Naging yelo ang atmosfera sa silid. Ipinaalala niya na siya ang panganay na lehitimong anak ng Angkan Gu habang siya ay walang iba kundi isang pangalawang asawa. Tinanong niya kung anong karapatan nito na utusan siya. Nagulat si Qin Yun, na paatras habang ang malamig na titig ng bata ay tumagos sa kanya. Nasa limitasyon na si Gu Qingfing, tinawag si Gu Chen na isang kalye palaboy dahil sa walang respeto sa matatanda o magulang. Nagngalit ang ngipin ni Gu Chen, nadama ang nakakasakal na mabigat na aura ng isang powerhouse ng hilaga na nagmumula sa kanyang ama. Ito ang tunay na bigat ng autoridad ng isang warlord. Lumapag si Gu Qingfing sa kanya tulad ng isang bundok na bakal, ang kanyang pulang kapa ay kamakaway, at dumagundong siya para sa kanyang suwail na anak na lumuhad at magmakaawa ng tawad para sa kanyang mga mapagmataas na salita. Sa kabila ng dumudurog na presyon, nanatiling nakatayo si Gu Chen, nanginginig ang kanyang katawan sa pagsisikap. Yumuko siya, isang madilim na anino ang bumagsak sa kanyang mga mata habang inihahanda ang kanyang tugon. Iniluwa niya ang mga salita ng may lubos na paghamak, sinabihan ng kanyang ama na mangarap na lamang itong makita siyang lumuhad. Wala siyang balak na yumuko sa isang lalaking nagpabeye sa kanya. Tumigas ang ekspresyon ni Gu Qingfing sa malamig na galit. Hindi niya inaasahan ang gayong pagsuway mula sa isang anak na itinuring niyang isang kumpletong pagkabigo. Kinilala ng warlord na si Gu Chen ay may tapang, ngunit inalok siya ng isang huling pagkakataon, aminin ang pagkakamali o harapin ang mga kahihinatnan ng pagkawala ng pangalan ng pamilya. Bumitaw si Gu Chen ng isang tuyo, walang awang tawa. Ang ideya ng paghingi ng tawad sa mga taong ito ay walang iba kundi isang masamang biro para sa kanya ngayon. Idineklara niya ang kanyang sarili bilang isang hamak na karaniwang tao, isang kalye palaboy na hindi kailanman naging karapat-dapat sa pangalang Gu. Sinabihan niya ang kanyang ama na magpanggap na ang anak na ito ay hindi kailanman umiral. Sa isang huling malinaw na pahayag, pinutol ni Gu Chen ang lahat ng ugnayan sa pamilya Gu. Mula sa sandaling ito, sila ay ganap na mga estranghero. Nagngangalit si Gu Qingfing sa matinding galit, dumagundong mula sa balkonahe. Tinanong niya ang walang galang na bata kung ano ang iniisip nitong halaga nito kung wala ang proteksyon ng pamilya. Habang umaalis si Gu Chen nang hindi na lumingon pa, sumunod ang boses ng kanyang ama, pinagwawalang bahala siya at sinabihang umalis. Iniutos ni Gu Qingfing sa kitiwala na agad na burahin ang pangalan ni Gu Chen sa rehistro ng pamilya. Ang opisyal na paghihiwalay ay nauutal na nagulat ang kitiwala nang kumpirmahin niyang nabura na ang pangalan ni Gu Chen. Ang bata ay isa na ngayong taong walang angkan at walang katayuan. Kumislap ang system interface sa harap ng mga mata ni Gu Chen. Nakumpleto na niya ang quest at pinili ang landas ng kadiliman, wala nang atrasan, naglalakad sa ilalim ng malamig na liwanag ng kabilugan ng buwan. Pinagnilayan ni Gu Chen ang kanyang nakaraang kahangalan, napagtanto niyang ang pagtrato sa mga gulyang iyon bilang pamilya ay ang kanyang pinakamalaking pagkakamali, isang abiso ang tumunog. Matagumpay siyang nagising bilang isang summoner, ang klase na ginugol niya ng buong nakaraang buhay sa pagmaster. Nagpatuloy ang kanyang swerte nang i-activate ng system ang kanyang senior talent, Darkorn Summoner. Kasabay nito, nakuha niya ang natatanging kasanayan, First Blood of the Darkorn. Nagulat si Gu Chen, ang mga summoner ay kilalang resource-heavy sa mga unang yugto. Ngunit ang isang senior-rated na talent ay hindi pa niya naririnig noon, sa kasalukuyang ranggo ng bansa. Ang mga rating ng talent ay humihinto sa S. Ang senior tier na ito ay isang anomalya, isang kapangyarihang sumasalungat sa mga kilalang alituntunin ng mundong ito. Ipinagkaloob ng system ang kanyang unang gantimpala para sa pagkumpleto ng Novice Awakening Quest, isang bloodthirsty but summon. Kinumpirma ng isang mensahe ang matagumpay na kontrata, ang ugnayan sa pagitan ng Panginoon at nilalang ay tinatakan sa kadiliman,
Ang purpura at pulang enerhiya ay umikot sa kamay ni Gu Chen habang sinisimulan niya ang pagpapatawag, isang tulay ang nabuo sa pagitan niya at ng nilalang ng gabi. Lumitaw ang status window para sa Bloodthirsty Bat. Ito ay isang level 1 na nilalang na may normal na aptitude, ang pinakamababang posibleng grado para sa isang panimulang summon. Isang maliit na paniki na may malalaking mata ang nagpakita sa kanyang palad, tumatili ito ng mahina, mas mukhang cute kaysa nakakatakot. Sa yugtong ito, tiningnan ni Gu Chen ang mahinang nilalang. Alam na ang isang normal na grade na summon ay hindi kailanman mabubuhay sa isang novice dungeon. Oras na upang subukan ang kanyang bagong talento, napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang dark type na god tier talent upang makita kung ano ang tunay na magiging anyo ng maliit na paniki na ito. Isang masamang pulang liwanag ang nagsimulang magmula sa kanyang kamay. Inactivate niya ang First Blood of the Darkcorn, isang kasanayang gumagamit ng dark bloodlines upang gawing mas mapanganib na nilalang ang mga ordinaryong nilalang. Kinonsumo ng sistema ang dark bloodline, ang maliit na paniki ay nilamon ng isang rumaragasang pulang enerhiya. Habang nagsisimula ang ebolusyon, nagbabala ang isang abiso na sumusulong ang summon. Ang anyo ng maliit na paniki ay pumihit at lumawak sa loob ng aypoypo ng kapangyarihan. Matagumpay ang proseso. Ang normal grade na paniki ay lumampas sa maraming tier upang maging isang epic tier summon na pinangalanang Digula. Tumitig si Gu Chen ng may paghanga habang ang enerhiya ay nagsasama-sama. Lumampas siya sa 3 buong tier ng aptitude sa isang solong pagtalon, isang hamanong silweta na may malalaking pakpak na parang balat ng paniki ang bumaba mula sa maliwanag na kalangitan. Ang nilalang ay nagkaroon ng anyong tao. Napagtanto ni Gu Chen na kahit ang pinakamalakas na summoner ng kanyang nakaraang buhay ay nakamit lamang ang mga summon na may anyong tao pagkatapos ng maraming taon ng mataas na pag-unlad. Ang senior talent na ito ay tunay na sira. Ang mga istatistika ni Digula ay nakakagulat para sa level 1, napakalaking health pool at mga kasanayan tulad ng Lethal Tempo at Crimson Feast. Nakatanggap din si Gu Chen ng permanenteng stat boost mula sa pag-upgrade. Ang summon ay ipinakitang isang magandang dalagang may pilak na buhok na nakasuot ng gothic na damit, na may malalaking pakpak ng paniki. Tiningnan niya siya ng may mapaglarong, uhaw sa dugong ngiti. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula. At tinanong kung siya ang kanyang Panginoon. Mapaglarong inamin niyang gusto niyang matikman ang kanyang dugo. Nagbago ang eksena, nakaupo na ngayon si Gu Chen sa isang modernong high-speed na tren, iniiwan ang kanyang nakaraan habang naglalakbay patungo sa kanyang susunod na destinasyon. Sinuri niya ang kanyang sariling status window, kahit na nasa level 1, ang kanyang mga istatistika ay kapansin-pansing mataas para sa isang summoner, salamat sa iba't ibang bonus ng sistema. Sumandal siya, ang kanyang refleksyon ay nakikita sa bintana ng tren, siya ay 3 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang level 1 na propesyonal, habang ang karamihan sa mga summoner ay pisikal na mahina at nagtatago sa likod ng kanilang mga nilalang, ang sariling katawan ni Gu Chen ay umabot na sa isang elite na antas ng kapangyarihan. Tumingin siya sa upuan sa tapat niya, iniisip ang hindi kapani-pani walang potensyal ng isang summon na pinalakas ng gayong hindi pa naririnig na talento. Si Digula ay hindi nakikita ng ibang mga pasahero, ngunit ang kanyang presensya ay nahahalata. Siya ay hindi isang simpleng kasangkapan, siya ay isang pambihirang nakamamatay na kasosyo para sa darating na digmaan. Sa siksik ang tren, lumitaw ang mapaglarong likas ni Digula, sa kabila ng pagiging hindi nakikita ng mga pasahero, ang kanyang pagkauhaw sa dugo ay lumikha ng isang nakababahalang aura, na nagdulot ng pag-iyak ng mga bata at hindi maipaliwanag na panginginig ng mga tao. Naramdaman niyang lumalabis na ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Itinaas ni Gu Chen ang kanyang kamay at inutusan siyang bumalik. Hindi niya kayang gumawa ng eksena bago makarating sa kanyang destinasyon. Ngayon ay nasa kanyang maliit na anyong paniki, si Digula ay nakapatong sa balikat ni Gu Chen. Pinagmasdan niya ito, napansin na bagamat siya ay malakas at nagsasarili, nangangailangan siya ng napakalaking dami ng karanasan upang lumago. Ang darating na exam dungeon ang magiging kanyang unang handaan. Tumingin si Gu Chen sa labas ng bintana, ang kanyang ekspresyon ay malamig at determinado. Sa kanyang god tier na talento at kaalaman sa kinabukasan, ang mahalagang unang pagsusulit ay hindi na isang hadlang, kundi isang hakbang tungo sa kanyang paghihiganti. Dumating ang high-speed na tren sa kanyang destinasyon, isang anunsyo ang umalingaungaw sa istasyon, na nagsasabing ang mga pasaherong patungo sa Lincheng ay bumaba na, kumpleto na ang paglalakbay pabalik sa kanyang panimulang punto. Humakbang si Gu Chen sa plataporma ng Lincheng City,
Isang madilim na ngisi ang tumutugtog sa kanyang mga labi. Bumalik siya sa Lincheng First High, handang bawiin ang lahat ng kanyang nawala at durugin ang mga dating nang mamaliit sa kanya. Nagbago ang eksena sa Lincheng First High Novice Dungeon Training Grounds, isang lugar ng gumuguho na mga batong guho na napapalibutan ng luntiang halaman kung saan susubok ang susunod na henerasyon ng mga profesional. Isang malaking grupo ng mga estudyante ang nakatayo sa maayos na hanay, nakikinig sa kanilang instruktor, lahat sila ay gumugol ng 3 taon sa pag-aaral para sa sandaling ito. Sa wakas ay nagising na ang kanilang mga class talent, si Jiang Sanhua, isang guro sa akademya na may kapansin-pansing kulay ubing buhok at profesional na kulay abo na Amerikana, ay nakatayo sa harap ng mga estudyante. Ipinahayag niya na ngayon ang kanilang unang tunay na combat test bilang mga nagising na profesional. Itinuro niya ang isang kumikinang na asul na portal, ang binagong Novice Dungeon. Ito ay isang bihirang pagkakataon na bukas lamang 10 araw sa isang taon para sa mga mababang antas na job changers upang makakuha ng karanasan. Sa likuran niya, lumitaw ang isang imahe ng mga halimaw ng dungeon. Ipinaliwanag niya na habang mababa ang panganib, mataas ang gantimpala, kaya ito ay isang welfare benefit para sa mga bagong graduate. Para sa kaligtasan, itinaas niya ang isang freshman exclusive teleportation scroll, sa halagang 200 gold coins lamang. Maaari nitong agad na iligtas ang isang estudyante mula sa panganib na nagbabanta sa buhay sa loob ng dungeon. Nasabik ang mga estudyante sa murang halaga, dahil ang gayong mga scroll ay karaniwang nagkakahalaga ng libo-libo. Tumango si Guro Jiang, pagkatapos ay tiningnan ng karamihan, hinahanap ang isang partikular na estudyanteng wala, si Gu Chen. Isang grupo ng mga mapagmataas na estudyante ang nangutya sa pagbanggit ng kanyang pangalan. Iminungkahi ng isa na malamang na nabigo si Gu Chen sa kanyang paggising at masyadong nahihiya upang ipakita ang kanyang mukha sa kanyang mga kaklase. Nagpatuloy sila sa pag-uyam sa kanya, pinagtatawanan at sinasabing ang isang magsasaka na tulad niya ay nararapat lamang sa probinsya na nagtatanim kaysa makipagkumpitensya sa kanila. Biglang, umalingaw ang mahinahong boses ni Gu Chen mula sa likuran nila. Humingi siya ng paumanhin kay Guro Jiang sa pagkaantala. Ang kanyang pagdating ay nakagulat sa kanyang mga kaklase. Lumingon ang mga estudyante nang may pagkagulat, hindi makapaniwala na nang ahas talaga siyang pumunta. Para sa kanila, ang kanyang presensya ay walang iba kundi isang pag-aaksaya ng oras ng lahat. Naging relief si Guro Jiang na makita siya. Direkta niyang tinanong kung anong klase ang sa wakas ay kanyang nagising matapos ang lahat ng paghihintay. Ipinahayag ni Gu Chen ang kanyang klase, Summoner, habang nagsasalita siya. Si Digula sa kanyang maliit na anyong paniki ay nakadapo sa kanyang daliri. Kitang-kita ang pagkagulat ng guro sa kanyang pinili. Ang mga babae sa karamihan ay nagbulungan, napansin na si Gu Chen ay tila mas gwapo at may nakalalasing na presensya na wala noon. Binaliwala ni Gu Chen ang mga bulong, nakatuon sa kanyang panloob na mga iniisip, lahat ay nagbubukas ng eksakto tulad ng sa kanyang nakaraang buhay. Ibig sabihin ang hidden dungeon at ang mga kayamanan nito ay naghihintay pa rin sa kanya. Ang awa mula sa mga babae ay mabilis na nalunod ng panibagong pang-uuyam ng mga lalaki, hindi sila makapaniwala na nagising siya sa isang basurang klase na nangangailangan ng napakalaking yaman na wala siya. Isang grupo ng mga estudyante ang nangutya, tinawag siyang isang magsasaka mula sa probinsya na nabigong baguhin ang kanyang kapalaran, kumbinsido silang sira ang kanyang kinabukasan sa pagpili ng landas ng summoner. Nanatiling tahimik si Gu Chen, isang malamig na pagwawalang bahala sa kanyang mga mata. Hayaan silang tumawa sa ngayon, wala silang ideya na ang basurang kanilang kinukutya ay malapit ng maging kanilang pinakamasamang bangungot. Sa wakas ay nagsawa na ang guro at sumigaw para tumigil ang lahat sa pagtatalo. Lumingon siya kay Gu Chen at binalaan siyang ang pagpili ng tamang koponan ay isang kasanayan. Pinayuhan siyang kumuha ng teleportation scroll para sa kanyang kaligtasan. Hindi man lang kumukurap si Gu Chen nang sabihin niyang hindi niya kailangan. Nagulat siya, ipinaalala na ito ay isang novice exam at hindi maaaring ipagsapalaran ng paaralan ang sinumang masaktan ng walang signed waiver. Nanatiling tahimik si Gu Chen, iniwan siyang mas lalong naguluhan, tiningnan niya siya nang may tunay na awa, iniisip kung masama ba ang kalagayan nito sa bahay kaya hindi man lang makalakam ng 200 gold coins. Pinalambot niya ang kanyang tono at inalok na siya na ang magbabayad para matiyak na ligtas siya. Binigyan siya ni Gu Chen ng bahagyang ngiti at sinabing sa kanyang aktwal na lakas, ang paggastos sa kaligtasan ay isang pag-aaksaya lamang,
Inisip niyang isa lamang siyang batang nagpapakato habang kinukutya siya ng iba bilang isang basurang summoner, ngunit sa muling pagtingin sa kanya, napagtanto niyang ang kanyang aura ay hindi parang walang laman na pagyayabang. Sa labas ng pasukan ng dungeon, ito ay isang magulong lugar kung saan ang mga estudyante ay desperadong sumisigaw para sa mga partido at nagbebenta ng sobrang gamit. Napansin ni Gu Chen na kahit ang mga nakatataas na taon ay nakikipaglibot dahil ang return rate para sa dungeon na ito ay hindi karaniwang mataas, nakita siya ng karamihan at agad na nagbulungan kung paano ang isang basurang klase tulad niya ay hindi dapat narito maliban kung siya ay napakayaman. Kinutya nila siya sa pagiging isang magsasaka na nagtatangkang magpabida kasama ang anumang mababang antas na summon na kanyang nakuha. Patuloy na kumilos si Gu Chen, itinuturing silang lahat na mga hanggal na walang pananaw. Alam niyang ang mga ranggo ng dungeon ay umaabot hanggang sa impyerno, at hindi siya nagpaplanong manatili sa madaling bahagi upang i-unlock ang mga nakatagong kahirapan at i-maximize ang kanyang mga nakukuha. Kakailanganin niya ng isang buong partido ng 5. Biglang, may tumawag sa kanya, nagtanong kung saan siya nagtago sa nakaraang buwan. Si Lin Yuan, ang kanyang tanging tapat na kaibigan mula sa kanyang nakaraang buhay na lumaki kasama niya sa probinsya. Iniwasan ni Gu Chen ang detalye. Sinabing siya ay abala lamang sa ilang pribadong bagay sa pamilya. Nadrama si Lin Yuan, nagreklamo na siya ay nag-alala habang si Gu Chen ay kumikilos na parang walang kaso. Pinanood siya ni Gu Chen, sinusubukang alalahanin kung sila ba ay talagang ganito kalapit bago gumuho ang lahat. Inilabas ni Lin Yuan ang isang teleportation scroll. Pinilit si Gu Chen na ulitin na hindi niya kayang bumili ng ganoong gamit. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na siguro diyang ang aktwal na bumili nito gamit ang kanyang sariling pera at inutusan siyang ibigay ito. Kinuha ito ni Gu Chen, nagpas siyang bayaran ng mga naging mabait sa kanya habang pinapahirapan ang kanyang mga traidor. Naguguluhan pa rin si Lin Yuan, nagtanong kung bakit niya pinili ang summoner class kung ang pagsasanay nito ay napakamahal. Sinabi ni Gu Chen na hindi ito eksaktong isang pagpipilian. Pagkatapos ay tinanong kung bakit hindi pa sumali si Lin Yuan sa isang partido dahil siya ay isang swordsman. Tinawanan nito ni Lin Yuan, sinabing madaling maghanap ng koponan ngunit ang kanyang gamit ay halos basura. Itinuro niya ang isang estudyanteng nagngangalang Li Wenyi, isang mayamang lalaki na nakasuot ng rare grade knight armor. Kumunat ang noo ni Gu Chen nang mapagtanto niyang ang pamilya Leaf ay bahagi ng grupo na sumaksak sa kanya sa likuran sa kanyang nakaraang buhay. Ipinakita ni Lin Yuan ang isang napakalaking itim na espada, na nagsiwalat na ipinagpalit niya ang kanyang sariling safety scroll upang makuha ito. Isinusugal niya ang kanyang buong kinabukasan sa sandatang ito. Alam na ang mga ordinaryong tao ay kailangang isugal ang lahat para lamang sa isang pagkakataon sa mas magandang buhay. Pinanood siya ni Gu Chen at simpleng tinanong kung may partido na ba siyang handa. Naisip niyang si Lin Yuan ay makakatulong na punan ang bilang ng headcount para sa kahirapan ng dungeon na kanyang tina-target. Ipinaliwanag ni Lin Yuan na sumali na siya sa partido ni Li Wenyi, nagbayad siya ng 50,000 bucks at ibinigay ang lahat ng kanyang drops para lamang ma-carry, ngunit naisip niyang makukumbinsi niya silang isama rin si Gu Chen. Tinanong ni Gu Chen kung talagang isa sa panganib niya ang kanyang pwesto, at sinabi ni Lin Yuan na aalis na lamang siya kung hindi nila papapasukin ang kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang isang system notification na nagpapakitang tinanggihan ni Li Wen ang kahilingan at pinaalis si Lin Yuan sa partido. Nawala sa sarili si Lin Yuan, minura ang leader dahil sa pagsipa sa kanya para lamang sa isang simpleng pabor. Sinabi ni Gu Chen na kalimutan na ang mga yon at ipinahayag na magre-recruit sila ng kanilang sariling koponan at aim para sa isang SSS rank clear. Tiningnan siya ni Lin Yuan na para bang may pangalawang ulo. Ipinaliwanag na ang SSS rank ay maalamat at halos imposibleng makuha. Binalaan niya na ang pagkuha ng ganoong marka ay parang nakikipaglaban sa isang hukbo ng mag-isa. Ngunit tiyak na magbibigay ito sa kanila ng pwesto sa nangungunang akademya. Nag-aalinlangan pa rin si Lin Yuan, ngunit diretsyong tinanong siya ni Gu Chen kung naniniwala siya sa kanya o hindi. Sa isang buntong hininga, nagpas siyang sumubok ang kanyang kaibigan at magtiwala sa kanya kahit sa pagkakataong ito. Isang matalim na hininga ang pumuno sa hangin, nang mawala ang tensyon sa pagitan nila. Sumigaw si Lin Yuan ng malakas para marinig ng buong karamihan. Sumisigaw na isang God-tier summoner ang naghahanap ng 4 na maswerteng tao na isasama sa isang SSS rank clear. Ang mga estudyante sa paligid ay tuluyang nagulat, nagtataka kung saan biglang nagmula ang isang henyo na tulad niyan. Karamihan sa kanila ay tinawanan lamang ito.
Tinawag siyang magsasaka at nagbibiro tungkol sa paggawa ng handstand kung talagang magagawa niya ito. Namamatay sa kahihiyan si Lin Yuan habang ang pang-uuyam mula sa karamihan ay patuloy na dumarami, ngunit binaliwala lamang sila ni Gu Chen. Sinabihan ng kanyang kaibigan na ang mga propesyonal na bagay ay dapat iwanan sa mga propesyonal. Nagsimulang tumingin sa kanyang telepono si Lin Yuan, naisip na kakailanganin nilang mag-ipon ng pera upang umupa ng mga booster sa halip. Noon lumapit sa kanila ang dalawang babae, si Lin Qingqing at Su Ran, na maliwanag na nag-aalangan na sumali sa partido ng isang magsasaka na summoner. Naisip ni Su Ran na dapat nilang subukan dahil libre ito at nangangako siya ng kita hindi tulad ng iba. Lumapit sila, nagulat na may aktwal na tumanggap ng alok. Sinabi ni Lin Yuan sa kanila na huwag mag-alala. Ipinangakong sasagutin ang kanilang mga bayarin kahit anong mangyari sa dungeon. Naisip ni Su Ran na sulit ang sugal hanggat mayroon silang teleportation scroll para iligtas sila. Pagkatapos, isang matangkad na lalaki na may pilak na buhok ang tumawag at sinabing kasali siya, sa kanilang pagkagulat. Ito si Wu, isang level 1 fighter na mukhang mas may kakayahan at mayabang kaysa sa iba. Naging relief si Lin Yuan na sumali ang class monitor. Naisip na sa wakas ay magkakaroon sila ng tunay na lakas sa koponan, ngunit si Wu ay isang ganap na jerko. Sinabing naroon lamang siya upang punan ang isang pwesto at mas mabuting bayaran nila siya ng buo. Binalaan niya na kung aktwal niyang kailangang makialam sa isang laban, ito ay magkakaroon ng dagdag na bayad. Nagulat si Lin Yuan sa posibilidad na walang kita, ngunit sinabi lamang ni Wu na umalis sila kung ayaw nila. Pumayag si Gu Chen sa mga katawa-tawang termino sa isang kondisyon, siya ang mananatiling leader at siya ang pipili ng dungeon. Nangutya si Wu. Naisip na walang paraan na ang isang basurang summoner ay magkakaroon ng lakas ng loob na hilahin sila sa isang nightmare difficulty. Ngumisi lamang si Gu Chen, sinabihan ng fighter na ang kanyang pananaw ay masyadong makitid para sa darating. Tinanggap ng lahat ang imbitasyon, at inilagay ni Gu Chen ang kanyang kamay sa sinaunang batong tapyas upang simulan ang ritual. Biglang, ang hangin ay nagsimulang umugang sa kapangyarihan habang ang mga debris at bato ay nagsimulang lumutang sa paligid niya. Isang napakalaking pagsabog ng asul na enerhiya ang pumutok mula sa bato. Hudyat na may isang nakatago na binubuksan, isang higanteng dugo-pulang portal ang napunit sa harapan nila, naglalabas ng aura ng puro panganib. Mula sa karanasan ng kanyang nakaraang buhay, alam ni Gu Chen na ang pagpapakawala ng kanyang kapangyarihan sa isang tiyak na paraan sa eksaktong lugar na ito ay mag-trigger ng pasukan sa hidden dungeon. Tiningnan niya ang umiikot na pulang ipoipo na may kas-iya siyang ngiti. Natutuwa na ang dungeon ay naroon pa rin tulad ng kanyang natatandaan. Ang iba sa partido ay nagsimulang magpanik dahil ang isang pulang portal ay karaniwang nangangahulugang 99% na tsansa ng kamatayan. Sa kabila ng takot, natapos ang pagpaparehistro ng partido at lahat ay opisyal na kinumpirma na handa ng pumasok. Tumindig si Gu Chen nang matayog sa gitna ng pulang liwanag, sinabihan silang tumigil sa pagtatalo at sumunod lamang sa kanya. Ang pulang portal ay umugang sa matinding kapangyarihan habang ang grupo sa wakas ay nahila sa loob. Matigas silang lumapag sa malamig na sahig na bato. Ang pulang liwanag ng portal ay umiikot pa rin sa likuran nila. Sa labas, dumating ang mga opisyal ng paaralan at natagpuan ang isang pulutong ng mga takot na estudyante na nakaturo sa pulang ipoipo. Ang dean ay lubos na namutla, nakatitig sa portal nang may lubos na pagkagulat. Sumigaw siya na ito ay isang espesyal na hidden dungeon na may 99% mortality rate para sa mga bagong estudyante. Sa loob, kinumpirma ng isang system message na opisyal na silang pumasok sa hidden temple ruins. Agad na pamitik si Wu, hinawakan si Gu Chen sa kwelyo at sumigaw tungkol sa kung paano wala silang ideya kung ano ang kahirapan. Hindi kumukurap si Gu Chen, simpleng ipinaalala sa fighter na siya ay binigyan ng karapatang pumili ng landas. Nagulat si Wu nang malaman na ang kanyang sariling pisikal na lakas ay tuluyang napipigilan ng lalaking tinawag niyang basura. Samantala, si Lin Yuan ay lubos na nag-aalala dahil wala siyang teleportation scroll upang makatakas sa death trap na ito. Si Lin Yuan at ang mga babae ay tuluyang nawawalan ng kontrol, takot na takot sa mga di kilalang panganib sa hidden dungeon. Galit na galit din si Wu, sumisigaw na kahit ang mga nangungunang estudyante ay hindi papasok sa ganoong lugar nang walang anumang impormasyon. Nanatiling malamig at walang pakialam si Gu Chen, binigyan sila ng isang simpleng pagpipilian, magtiwala sa kanya o maging duwag at umalis. Lumingon siya sa kanyang kaibigan at ibinigay ang kanyang sariling teleportation scroll. Inalis ang tanging dahilan ni Lin Yuan para matakot, ngayong lahat ay may paraan ng paglabas.
Maliban sa kanya, tinanong niya sila kung tatakbo ba talaga sila bago pa man subukan. Nagsimulang kumalma ang grupo, naisip na dahil mayroon silang mga scroll, maaari rin namang makita kung ano ang kanyang kakayahan. Nagtataka pa rin si Lin Yuan, nagtanong kung paano nalaman ni Gu Chen na may hidden dungeon sa lokasyong ito. Binaliwala lamang ito ni Gu Chen bilang isang kutob, bagamat mabilis siyang kinutya ni Wu para sa pagsusugal ng kanilang mga buhay, ngunit sa lihim, naalala ni Gu Chen na nakita niya ang eksaktong dungeon na ito sa balita sa kanyang nakaraang buhay matapos itong aksidenteng mabuksan ng isang freshman. Ito ay isang maalamat na tagumpay na umakit ng mga elite mula sa lahat ng dako upang sakupin ito para sa napakalaking kayamanan nito. Tumingin-tingin si Lin Yuan sa mga guho ng templo, umaasa na ang kahirapan ay hindi bababa sa kayang hawakan upang makakuha sila ng kahit ano. Ang mga babae ay nakaalerto rin, nagdarasal na ang mga halimaw ay hindi masyadong matindi para sa kanilang unang pagkakataon. Biglang, ang mga estatwang bato sa tabi ng mga pader ay nagsimulang gumapang at kumislap ng isang nagbabantang pulang liwanag, nag-igting ang partido habang ang mga nakabaluti na figura ay nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga niches, handa sa laban. Nagulat si Lin Yuan nang ganap na magpakita ang mga kaaway, na pagtantong nagsisimula ng mag-spawn ang mga halimaw. Isang grupo ng level 2 fallen guards ang lumitaw, ang kanilang mga istatistika ay mas mataas kaysa sa anumang dapat harapin ng isang bagong estudyante. Nagpanik si Wu, sumisigaw na ang level 2 mobs sa simula ay nangangahulugang ang dungeon na ito ay ganap na impyerno, ang mga babae ay parehong takot na takot. Nagtataka kung paano nila haharapin ang 10 elite monsters nang sabay-sabay, mahinahong humakbang pasulong si Gu Chen, sinabihan silang manatili sa likuran at tiyak na huwag nakawin ang kanyang mga patay. Naguluhan si Wu, hindi maintindihan kung ano ang kaya ng isang hamak na summoner laban sa isang hukbo. Sa isang casual na utos, tinawag ni Gu Chen ang kanyang maliit na paniki na si Digula upang sumali sa labanan. Nagulat ang iba sa grupo. Pinagtatawanan ng ideya na ang gayong maliit na nilalang ay aktwal na magiging kapaki-pakinabang. Ngunit nang ibigay ni Gu Chen ang utos na pumatay, ang hangin sa paligid niya ay pumutok ng isang marahas na madilim na kapangyarihan. Sa isang kisap mata ng pula at itim, ang maliit na paniki ay nagbago sa isang makapangyarihang humanoid na figura, na madaling pumutol sa mga gwardya. Ang mga fallen guards ay walang kahit na pagkakataong kumilos habang sila ay pinunit sa isang hagupit na mga suntok. Lumipad ang dugo at bakal sa lahat ng dako habang ang makapangyarihang summon ay nilinis ang silid sa ilang segundo. Ang humanoid summon, si Digula, ay nakatayo sa gitna ng mga debris. Ang kanyang pilak puting buhok ay umaagos habang nakangiti siya pabalik sa kanyang Panginoon. Ang partido ay nanlamig sa pagkabigla, hindi makapaniwala na ang gayong halimaw ay aktwal na isang summon ng estudyante. Tinukoy ito ni Wu bilang isang epic tier summon. Isang bagay na dapat ay imposible para sa isang basurang summoner na magkaroon. Pinagpapawisan si Wu, mabilis na nag-iisip kung paano ito naging posible. Alam niyang ang epic tier summons ay hindi kapani-pani walang bihira, hindi lamang sa kanilang kaharian, kundi sa buong imperyo. Ang mga babae ay nagsasalita tungkol sa mga damage numbers, na pagtantong ang ilang simpleng suntok ay nagdulot ng hindi bababa sa 3,000 damage. Tumatawa na ngayon si Lin Yuan, sinabihan silang maging mas tiwala dahil ang huling kasanayan ay malinaw na sobra-sobra. Inihambing niya ito sa mga nangungunang estudyante ng paaralan, napansin na kahit sila ay hindi kayang gumawa ng ganoong damage sa level 4, naunawaan na ng lahat, sila ay dinadala ng isang ganap na propesyonal. Ngumiti lamang si Gu Chen, alam na ang isang epic tier summon ay lalakas pa habang ito ay sumusulong. Isang system status window ang lumitaw, na nagpapakitang si Gu Chen ay umakyat na ng antas mula sa unang engkwentro. Napansin niya ang isang bagong opsyon, Bloodline Awakening, at nagtaka kung anong uri ng boost ang ibibigay nito sa kanyang summon. Pinanood ng partido ng may pag-usisa habang itinuon niya ang kanyang kapangyarihan, bagaman wala silang ideya kung ano ang aktwal niyang ginagawa. Nagngangalit ang ngipin ni Wu, kapwa naiinggit at takot sa purong kapangyarihan at epic tier summon na ipinakita. Matagumpay ang Awakening, at isang bagong screen ang nagpakita ng mga istatistika ni Digula na mabilis na tumataas. Sa isang pagsabog ng pulang enerhiya, si Digula ay mukhang mas nagbabanta habang ang kanyang HP at mga istatistika ay halos double mula sa upgrade. Tumingin pabalik si Gu Chen sa kanyang mga natulalang kasamahan na may ngisi,
Ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula habang ang ganap na nagising na si Digula ay nakatambay sa likuran niya tulad ng isang madilim na diyosa, at tinanong niya sila sa huling pagkakataon kung mayroon pa bang gustong umatras. Mabilis na umiling ang iba ng partido, walang paraan na aatras sila ngayon, ngumiti lamang si Gu Chen at patuloy na naglakad kasama ang kanyang vampirang reyna na lumulutang ng tamad sa likuran niya. Sa labas, ang dungeon portal ay kumikislap ng malalim na pulang liwanag. Ang mga nagmamasid ay nagsisimula ng mabalisa, walang sino man ang lumabas, kahit na lahat ay pumasok na may dalang emergency scrolls. Nagsimulang magbulungan ng mga tao na ang koponan ay maaaring na-wipe out bago pa man sila nakapag-react. Pinagmamasdan ni Guru Jiang Sanwa ang portal nang may nag-aalalang tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit pamumunuan ni Gu Chen ang mga tao sa isang lugar na ganito kapanganib. Biglang, itinuro ng isa sa mga lalaki ang portal nang may lubos na pagkagulat. Ang clearing progress ay aktwal na gumagalaw, na walang kahulugan sa kanila dahil ang koponan ay naiwan sa isang walang kwentang summoner. Isang progress bar ang lumutang sa itaas ng batong arko, na nagpapakitang nakapag-clear na sila ng 10% ng dungeon. Agad na hiniling ni Direktor Zhao ang mga file ng mga estudyante, mabilis na inilabas ni Jiang Sanwa ang mga ito, kinumpirma na ito ay ang squad ni Gu Chen, ipinagpalagay ng direktor na ang fighter, si Wu, ang dapat na gumagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho. Hindi gaanong sigurado si Jiang Sanwa, naaalala niya kung gaano kalmado at tiwala ang summoner bago pumasok sa loob. Sa kalaliman ng dungeon, aktwal na nahihirapan si Wu laban sa isang level 5 monster, sumigaw siya para tulungan siya ni Gu Chen, pinanood lamang siya ni Gu Chen mula sa gilid, ipinaalala sa kanila na sinabi niyang huwag silang makahadlang, desperado ang iba na manatili, ayaw nilang umuwing walang dala matapos makarating ng ganito kalayo, nasiraan ng loob ang isa sa mga babae, nagmakaawa sa kanya na makialam bago lumala ang mga bagay. Kailangang matapos ni Gu Chen ito ng mabilis kung gusto nilang mapanatili ang kanilang SSS rank. Tinawag niya pabalik si Digula, mukhang bigo ito, parang kasisimula pa lamang sa kanyang biktima. Habang ang summon ay naglaho sa kanyang palad, isang umiikot na pulang aura ang nagsimulang pumalibot sa kanya. Ikinuyong niya ang kanyang kamao, sinipsip ang kapangyarihan, ang kanyang mga mata ay nagliyab ng maliwanag na pulang liwanag habang ang kasanayang Crimson Fist ay nag-activate, isang napakalaking shockwave ang palm unit sa lupa, nagpadala ng mga debris sa lahat ng dako, gumalaw siya ng mas mabilis kaysa sa masusundan ng sinuman, sinakmal ang isa sa mga halimaw sa kanyang lalamunan. Ito ang kanyang sikreto, habang ang kanyang summon ay humuhuli ng mga kaaway, nakakakuha siya ng bahagi ng kanilang mga istatistika bilang feedback. Sumunod siya ng isang suntok na agad na nagwasak sa depensa ng isang halimaw. Lahat ng kapangyarihan mula sa mga pagpatay ni Digula ay dumiretso sa kanyang sariling katawan sa sandaling siya ay ma-recall. Tumalon siya sa gitna ng labanan. Ang kanyang mga suntok ay tumatama ngayon ng mas malakas kaysa sa anumang nakulang combat class. Dahil sa pagtaas ng kanyang mga istatistika, siya ay halos isang one-man army. Nilinis niya ang buong alon sa isang napakalaking pagsabog ng enerhiya. Si Wu ay nanunood lamang, lubos na napahiya. Isang level up notification ang lumitaw sa kanyang paningin. Umabot na siya sa level 3 at ang kanyang mga istatistika ay mukhang nakababaliw para sa isang baguhan. Na-unlock din niya ang isang bagong drop, isang Dark Bloodline. Ito ay isang bihirang item na maaaring mag-evolve ng mga normal na nilalang sa mga madilim. Naisip niyang makakakuha pa siya ng mga ganito habang umaakyat siya ng antas. Dahil nakakuha siya ng pangalawang summon slot sa level 5, nagpasya siyang itabi ang bloodline para sa kanyang susunod na nilalang. Lumingon siya sa grupo at sinabing ang boss ang susunod. Kung natatakot silang mamatay, ngayon na ang oras para umalis. Umubo lamang si Wu sa kanyang kamay, biglang, lahat ay mas sabik na sumunod sa kanya. Nagsimula silang gumawa ng mga dahilan, nangako na aktwal silang magiging kapaki-pakinabang sa susunod na laban. Nagpatuloy ang partido ng mas malalim sa madidilim na bulwagan ng dungeon, naabutan siya ni Wu. Tinanong kung susubukan nila ang hell difficulty sa susunod, tumango si Gu Chen, ang pagtakbong ito ay isang warm-up lamang, mas mataas ang kanyang target para sa susunod. Tinanong ng fighter kung makakakuha pa siya ng carry, binigyan lamang siya ni Gu Chen ng malamig, walang kompromisong sagot, mukhang sinampal si Wu, nagsisimula na niyang malaman kung sino talaga ang nangunguna dito.
Nawawala sa sarili si Wu at binigyang diin ni Lin Yuan na ito ay isang Hilther Dungeon at walang novice team ang nakalabas ng buhay mula sa isang ito. Isang pagkakamali lamang at patay silang lahat, kaya naman, bukod kay Gu Chen, ito ay masyadong mapanganib para sa kanilang lahat. Hindi man lang lumingon si Gu Chen, sinabi niya sa fighter na hindi ito usapin ng pagkatakot o hindi, nang tanungin ni Wu kung ano ito, ang sagot ay simple. Kumislap si Gu Chen ng isang gutom ng ngisi, kung gusto nilang makalusot dito, kailangan nilang magbayad ng dagdag, tinitigan lamang siya ng booster, lubos na naguguluhan sa biglaang kahilingan ng pera sa gitna ng isang death trap. Ang presyo ay 100,000 bucks bawat tao, kailangan ni Gu Chen ang pera para sa mga crystals upang palakasin ang kanyang mga istatistika sa ibang pagkakataon, kaya naisip niyang aktwal siyang nagbibigay sa kanila ng bargain. Ang kanyang loika ay matibay. Sa mundong ito, ang kapangyarihan ay nagkakahalaga ng pera, at hindi niya balak na dalhin sila ng libre. Halos mabulunan si Wu, ang 100,000 ay isang malaking halaga para sa isang estudyante, ang mga babae sa likuran ay hindi nag-atubili, agad na pumayag si Soran at ang iba. Nangakong hihiramin ng pera sa sandaling makalabas sila rito, alam nilang ang SSS rating sa isang hidden dungeon ay isang golden ticket sa anumang nangungunang akademya. Ang 100,000 ay isang maliit na halaga para sa isang garantisadong kinabukasan. Nang makita na siya na lamang ang natitira, nag-atubiling pumayag si Wu na ilipat ang pera sa sandaling lumabas sila. Sinabi ni Gu Chen sa kanila na huwag magdiwang pa, nilinaw niya na hindi siya yaya ng sinumang haatak sa koponan pababa, nangako si Lin Yuan na mananatili sila sa kanyang daan sa pagkakataong ito, nagsisimula na niyang malaman kung sino ang tunay na boss. Tumitig si Gu Chen sa unahan, alam niyang ang boss na ito ay nagdadrop ng isang item na lubos niyang kailangan upang simulan ang kanyang paglago, hindi siya kayang magkamali. Pumasok sila sa isang napakalaking guho na arena, ang huling boss ay naghihintay sa kanila sa tuktok ng hagdan, ang madilim na enerhiya ay nagsimulang umikot sa gitna ng silid, nagsasama-sama sa isang nakakatakot na anyo, ang Black Robe Deacon ay nagpakita ng sarili nito, ito ay level 7 na may higit sa 9,000 HP. Ang mga istatistika nito ay ganap na napakalaki, ang boss ay nasa ibang antas, ang mga katangian nito ay higit sa doble ng buong partido na pinagsama. Si Wu at ang iba ay naghahanap na ng labasan, hindi nila alam ang mga kasanayan nito o ang mga mekanika nito, at gusto nilang lumabas habang may pagkakataon pa sila. Nagpanik ang partido, ngunit nanatiling nakatayo si Gu Chen, nakita na niya ito noon sa kanyang nakaraang buhay. Alam niyang eksakto kung ano ang mga gantimpala kung sila ang unang makakapag-clear. Hindi naghintay ang Deacon na matapos silang mag-usap, inactivate nito ang unang kasanayan nito, Grey Mist Curse, isang makapal at nakakasakal na hamog ang bumaha sa arena. Tumagal ng 10 minuto, hinadlangan nito ang kanilang paningin at nagsimulang maubos ang kanilang stamina. Ang partido ay nasa buong retreat mode na, inakala nilang ang hamog ay lason, at huli na para tumakbo. Sinabi ni Gu Chen sa kanila na tumigil sa pagtakbong parang mga hanggal. Hindi ito lason, nauubos lang nito ang stamina, ang pagtayo lamang ay ang kanilang pinakamabuting opsyon. Pinatingkad niya ang kanyang mga mata, tiningnan ang kadiliman, ang hamog ay paghahanda lamang para sa susunod na mangyayari, may kumilos sa hamog ng napakabilis, isang strike ang kumislap mula sa wala, dumating na ang personal na mga gwardya ng Deacon. Ginagamit nila ang hamog upang itago ang kanilang mga galaw, sumasalakay sila mula sa mga anino, sumusunod sa mga utos ng boss habang ang partido ay halos bulag. Ipinaliwanag ni Gu Chen na ito ang tunay na panganib ng isang hidden dungeon. Karamihan sa mga partido ay nawi-wipe out dito mismo dahil hindi nila makita ang mga kaaway. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang mga summon ay hindi naaapektuhan ng hamog. Si Digula ay kumikilos na upang samalubong, pumutol siya ng landas sa mga gwardya ng may surgical precision, ang kanyang mga pakpak ay kumikinang sa dilim, sinabi ni Gu Chen sa grupo na manatiling malapit sa kanya, kung gumala sila sa hamog, hindi niya sila maliligtas, ang boss ay isang shadow creature na natural na umuunlad sa kapaligirang ito, kaya halos imposible itong matunton ng mga tao. Ngunit si Digula ay bahaging paniki. Mayroon siyang kakaibang sonar vision na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat sa silid kahit na may hamog. Ibinigay ni Gu Chen ang utos para siya ay umatake, bumulusok siya sa kadiliman, isang malaking pagsabog ng dugo ang tumama sa sahig habang natagpuan ni Digula ang kanyang marka. Pinutol ang mga depensa ng boss,
habang nagsisimulang kumalma ang hamog, ang partido ay namangha, mukhang si Gu Chen ang humahawak sa buong laban sa boss ng mag-isa. Ngunit teka, mukhang ganap na maayos ang Deacon, hindi man lang bumaba ang HP nito kahit na direktang tinamaan, nagpapagaling na ito mismo. Ipinaliwanag ni Gu Chen na ito ay isang passive skill na tinatawag na damage transfer. Ito ay isa sa mga pinakasirang kakayahan sa dungeon, hanggat may mga fallen guard sa malapit, 100% ng damage na natatanggap ng boss ay ililipat sa kanila. Ang mga gwardya ay muling nabubuhay pagkatapos ng ilang segundo. Napagtanto ng partido na ito ay isang imposibleng loop. Hindi nila kayang patayin ang boss kung ang damage ay patuloy na naililipat sa mga minion na hindi namamatay. Sumabak si Gu Chen sa gitna ng labanan, ipinaliwanag niya ang tanging paraan, kailangan nilang puksain ang lahat ng mga gwardya ng sabay-sabay bago mailipat ng boss ang damage. Ang iba sa koponan ay wala na sa labanan, ang hamog ay aktwal na lason pagkatapos ng lahat, at lahat sila ay nakayuko sa sakit, nagtataka kung paano nakatayo pa rin si Gu Chen. Gumawa si Gu Chen ng isang dakot ng mist grass, isang tiyak na halaman na umuunlad sa kapaligirang ito. Siya ay handa sa mga mekanika ng dungeon mula pa sa simula. Binili niya ang mga ito sa trading market bago pa man at sinabihan ng grupo na kainin agad ang mga ito. Ito ay isang espesyal na remedyo upang linisin ang lason at stamina drain ng debuffs. Pinanood ni Gu Chen ang paggaling ng partido. Kailangan niya silang lumahok upang manatiling mataas ang team contribution score. Kung hindi, ang kanilang final clear rating ay hindi aabot sa S-rank na kanyang target. Hindi nagtanong si Lin Yuan, isiniksik niya ang mapait na damo sa kanyang bibig. Desperado na mabawi ang kanyang lakas habang ang mga gwardya ay lumalapit, agad ang epekto, naramdaman ni Wu ang isang pagsabog ng sigla at naglanding ng isang malakas na sipa sa isa sa mga papalapit na kabalyero, nagpadala nito sa pagkawasak. Sinuri ni Gu Chen ang grupo at kinumpirma nilang bumabalik ang kanilang stamina, ang nakakasakal na bigat ng hamog ay sa wakas ay nawawala sa kanilang mga dibdib. Namahaji siya ng ilang radiant crystals, naguluhan ng partido kung bakit niya binibigyan sila ng murang mga item sa gitna ng laban sa boss. Sinabi niya sa kanila na huwag magtanong at sumunod lamang sa kanya. Kapag nagbigay siya ng senadoryas, kailangan nilang gawin ng eksakto ang kanyang sinabi ng walang pag-aalinlangan. Nag-regroup ang koponan, sila ang hahawak sa mga gwardya habang si Gu Chen ay pupunta sa ulo ng operasyon. Nagpatuloy si Dig Ula sa kanyang pag-atake. Ngunit nagsisimula na siyang magpakita ng mga palatandaan ng pagod matapos mapanatili ang frontline ng napakatagal. Inutusan ni Gu Chen ang kanyang sama na bumalik at magpahinga, sapat na ang kanyang nagawa, at kailangan niya itong sariwa para sa huling yugto. Sa pag-clear ng hamog at paghina ng boss, nagpasya si Gu Chen na paupuin muna ito upang mabawi ang enerhiya, siya naman ang kanyang oras. Inactivate ni Gu Chen ang kanyang personal na kasanayan, ang Crimson Feast. Ang madilim na pulang enerhiya ay pumutok sa paligid niya habang naghahanda siyang personal na kunin ang labanan. Lubos na naunawaan ng grupo ang plano, pamamahalaan nila ang mga minion habang ang summoner ay itutuon ang lahat ng kanyang mapanirang kapangyarihan sa Deacon. Sumugod siya ng may nakakatakot na bilis, binalaan ang kanyang mga kasamahan na huwag siyang pigilan habang sumabak siya sa labanan, sinaktan niya ang boss, ngunit lumitaw ang damage transfer notification. Sinusubukan pa rin ng Deacon na ilipat ang lahat ng papasok na damage sa mga minion nito. Handa si Lin Yuan at ang iba para dito, pinutol nila ang mga gwardya bago nila ma-absorb ang transfer, na naging sanhi ng pagkabigo ng passive ng boss. Isang gwardya ang bumagsak at isa pang transfer failed message ang lumitaw. Sa wakas ay sinisira na ng partido ang loop ng invulnerability ng boss. Ang grupo ay nag-iipon ng mga experience points habang sistematikong binubuwag nila ang proteksyon ng boss. Perpektong gumagana ang estratehiya ni Gu Chen, kung wala ang mga mid-shield nito, ang health ng Deacon ay sa wakas ay nagsisimula ng bumagsak. Naramdaman ni Gu Chen na malapit na ang wakas, ngunit ang boss ay may isa pang ultimate move na natitira. Nagigting si Gu Chen, alam na alam mula sa kanyang nakaraang karanasan kung ano ang susunod na mangyayari, naglaho ang Deacon sa mga anino, inihahanda nito ang huling kasanayan nito, Darkest Invasion. Isang galaw na minsang nag-wipe out ng buong elite parties, inililipat ng kasanayan ang boss sa likuran ng target nito, naglalabas ng nakakaparalisang itim na hamog na hindi pinapansin ang depensa at hindi kumikilos ang biktima. Si Gu Chen ay binalot ng itim na hamog, siya ay ganap na napatigil, hindi makagalaw o makapagtanggol sa sarili habang ang boss ay naghahanda na sumalakay.
Kahit na siya ay hindi kumikilos, ngumisi si Gu Chen, alam niya ang isang kahinaan ng tila hindi mapipigilang galaw na ito. Sumigaw siya sa iba na ihagis agad ang radiant crystals patungo sa kanya. Ito ang sandaling hinihintay nila. Inihagis ng mga miyembro ng partido ang gintong mga kristal sa kadiliman na pumalibot sa kanilang leader. Lumipad ang mga kristal sa hangin, ang kanilang mahinang liwanag ay nagsimulang tumago sa dilikas na anino. Nang lumapag ang mga ito, pumutok ang mga kristal sa napakakinang na liwanag, sinunog ang itim na hamog at naging sanhi ng pag-iyak ng boss sa paghihirap. Napansin ni Gu Chen na ang itim na hamog na ito ay imposibleng harangan o iwasan, ngunit ito ay lubhang mahina sa mataas na intensidad na liwanag. Naisip niya kung paano ang mga kristal na ito ay napakamura dahil wala pang ibang nakatuklas ng kanilang tunay na gamit sa matataas na tier ng dungeon. Na-dispel ang Grey Mist Curse, ang Deacon ay nakalantad at nanghihina mula sa biglaang liwanag, ang kumikinang na pulang mata ng boss ay nanunood mula sa usok. Napagtantong ito ay natalo ng isang baguhan, sinubukan ng Deacon na tumakas sa huling pagkakataon, sinubukang magtago sa natitirang mga anino upang bumili ng oras para sa mas maraming summon. Hindi hahayaan ni Gu Chen na makatakas ito na may bahagyang natitirang health. Naghanda siya para sa huling suntok. I-deactivate niya ang kanyang Crimson Fist at tinawag si Dig Ula. Bumalik na siya at ganap na nagpahinga, handang tapusin ang kanyang nasimulan. Sa huling utos, iniutos niya sa kanyang summon na tapusin na ang boss minsan at para sa lahat, naglabas si Dig Ula ng isang mapang wasak na sinag ng madilim na enerhiya na pamunit sa natitirang mga depensa ng boss, sumunod siya ng isang hagupit ng mga suntok, nagdulot ng napakalaking damage, habang ang anyo ng boss ay nagsimulang mag-disintegrate. Ang health ng Deacon ay tumama sa 0, ang HP nito ay ganap na naubos at ang anyo nito ay sumabog sa isang pagsabog ng madilim na enerhiya. Patay na ang boss, isang napakalaking pagsabog ang nagmarka ng wakas ng huling engkwentro sa Temple Ruins. Bumaba ang clear notification sa screen, nakuha nila ang Black Deacon Crest at robe kasama ang isang Nightmare Difficulty Treasure Chest. Ang katotohanan ng kanilang tagumpay ay sa wakas ay pumasok sa kanila. Ang mga miyembro ng partido ay tuwang-tuwa, sumisigaw sa hindi paniniwala na aktwal silang nakaligtas at nakapag-clear ng boss. Ang mga dekalidad na kristal at bihirang loot ay lumutang sa hangin sa harapan nila. Tiningnan ni Gu Chen ang first clear reward chest, alam na ang mga nilalaman nito ay magiging napakahalaga para sa kanyang kinabukasan. Tumingin ang grupo sa mga nasamsam, nagtataka kung paano hahatiin ang lahat, lumingon sila kay Gu Chen. Kinikilalang kung wala ang kanyang pamumuno at mga summon, hindi sila makakalampas sa unang silid. Gumawa ng desisyon si Gu Chen, kukunin niya ang skill treasure chest at kalahati ng mga kristal, inaalok niya ang natitirang kalahati na hati-hatiin sa iba ng grupo, isang panukalang itinuturing niyang higit sa patas. Lubos na natuwa ang mga kasamahan sa arrangement, kahit ang maliit na bahagi ng mga high-tier crystals na ito ay mas mahalaga kaysa sa mga gantimpala ng ilang karaniwang dungeon na pinagsama, sumang-ayon sila ng may sigasig, tinawag si Gu Chen na boss at nangakong susunod sa anumang alituntunin na itakda niya para sa kanilang mga susunod na ekskursyon. Bago sila umalis, naging malamig ang ekspresyon ni Gu Chen. Nilinaw niya ang isang bagay, walang sino man ang maaaring makaalam na nagtataglay siya ng isang humanoid summon tulad ni Dig Ula. Taimtim na tumango ang grupo, naunawaan nila ang bigat ng sitwasyon at ang atensyong idudulot ng gayong makapangyarihang bihirang nilalang sa may-ari nito. Binigyan sila ni Gu Chen ng huling babala, kung may anumang salita ng kanyang tunay na kapangyarihan ang tumagas, hinding-hindi na niya sila dadalhin muli sa isang high-tier dungeon, kailangan niyang manatiling mababa ang profile sa ngayon. Isang system notification ang lumitaw sa hangin, na nag-abiso sa kanila na magsasara ang instance sa loob ng 60 segundo at sila ay automatikong i-teleport pabalik sa entrance. Ang asul na liwanag ay nagsimulang pumalibot sa partido, nasiyahan si Gu Chen sa kanilang pagsunod, sapat na silang kapaki-pakinabang sa ngayon, at ayaw niya ng abala sa paghahanap ng bagong koponan. Lumakas ang teleportation magic habang ang dungeon sa paligid nila ay nagsimulang maglaho sa isang blur ng enerhiya, tumama ang countdown sa 0, at ang partido ay naglaho mula sa mga guho sa isang napakakinang na silaw ng liwanag. Sa labas, isang pulutong ng mga estudyante at instruktor ang naghihintay sa tabi ng mga dungeon portal. Si Gu Qingfing at ang kanyang elite squad ay lumabas mula sa isang portal, mukhang mayabang matapos ang kanilang sariling pagtakbo.
Ipinagmalaki ni Li Wenwei ang pag-clear ng isang hard-tier novice dungeon sa loob ng 3 oras. Kumbinsido na sila ay nagtakda ng bagong record para sa mga freshmen, ipinagmayabang niya ang kanyang gamit para makita ng lahat, pabaya niyang nabanggit na habang ang kanilang oras ay mabuti, malamang na mas mabagal pa rin ito kaysa sa maalamat na pagtakbo ng kanyang nakatatandang kapatid, na nagpapanatili ng mapagmataas na reputasyon ng kanyang pamilya. Biglang nailihis ang atensyon ng karamihan mula sa pagyayabang ni Li Wenwei. May mas kahanga-hanga ang lumitaw sa Central Announcement Board. Isang napakalaking server-wide message ang kumislap. Congratulations sa partido ni Gu Chen sa pagbasag ng historical clear record ng Hidden Dungeon Temple Ruins Nightmare Difficulty. Napabulgas ang karamihan nang makita nila ang mga detalye, isang clear time na 2 oras at 35 minuto lamang, nakilala nila ang mga pangalan ng mga kasamahan, lalo na si Sora na di umano'y nasa ibaba ng mga ranggo, naguluhan ang mga tao na ang isang koponan na pinamumunuan ng isang summoner, isang klase na malawakang itinuturing na mahina, ay makakamit ang gayong tagumpay sa isang nightmare tier instance. Lubos na tuwang-tuwa si Direktor Zhao, ang inakala niyang trahedya na pagkawala ng buhay ay naging isang hindi pa nagagawang kwento ng tagumpay para sa akademya. Ipinagpalagay ni Direktor Zhao na si Wu ang dapat na nagdala sa grupo sa gayong mapanganib na lugar, na iminumungkahing dapat siyang gantimpalaan ng paaralan para sa kanyang malaking kontribusyon. Sumang-ayon ang ibang mga kawani, sinabing si Wu ay hindi simpleng fighter kung nagawa niyang i-clear ang isang nightmare dungeon habang may pae ng walang kwentang summoner. Pinatingkad ni Jiang Sanhua ang kanyang mga mata habang tumitingin sa portal. Alam niya ang tunay na lakas ni Wu at lubos siyang nag-aalinlangan na kaya niyang makamit ito ng mag-isa. Biglang, nagsimulang lumabas ang grupo, ang portal ay kumulog habang ang grupo sa wakas ay humakbang pabalik sa sikat ng araw, si Gu Chen ang nanguna. Mukhang walang pakialam sa kanilang pinagdaanan, ang mga naghihintay sa labas ay sumigaw sa tuwa, kumalat na ang balita na sila ay nagbasag ng record para sa isang hidden nightmare dungeon, ang mga ganap na estranghero ay sumisigaw na mula sa gilid, nag-aalok ng hindi kapani-pani walang halaga ng pera para lamang madala sa susunod na dungeon. Hindi makapaniwala ang mga miyembro ng partido sa laki ng mga taong naghihintay sa kanila. Si Ling Yuan at ang iba ay lumingon-lingon ng may lubos na pagkagulat. Si Wu ay nagpapakasaya, iniisip na ang mga pakinabang ng pagiging sikat, kahit si Lin Yuan ay nagsisimula ng makaramdam na parang isang celebrity, dumaan si Direktor Zhao sa karamihan, ang kanyang mga mata ay naghahanap hanggang sa damapo sila sa taong inaakala niyang bayani, hiniling niya si Wu, hinawakan ni Zhao ang kamay ni Wu, pinakikilos ito ng malakas habang nangangako ng malalaking gantimpala sa pamumuno sa partido sa gayong kalupitan. Mukhang lubhang awkward si Wu nang subukan ng grupo na sabihin na si Gu Chen ang aktwal na namamahala. Agad na nawala ang ngiti ng direktor, hindi niya maintindihan kung paano naging carry ang isang summoner. Napangiwi si Zhao, iginiit na ang karangalan ay nararapat sa sinumang may pinakamalaking kontribusyon, hindi lamang sa sinumang may titulo ng kapitan, malinaw na hindi siya nagbibigay ng kredito sa isang basurang klase, sinubukan ni Guru Jiang na makipag-usap sa kanya. Ngunit pinatahimik siya ni Zhao, tumanggi siyang maniwala na ang isang mababang antas na summoner ay makakapag-clear ng isang novice dungeon instance. Hindi pumayag ang mga kasamahan, matatag silang nanindigan, malakas na ipinahayag na si Gu Chen ang nagdala sa buong koponan hanggang sa finish line. Lumingon ang direktor kay Wu, inakusahan siyang desperado sa pera kaya hinayaan niyang ang isang walang pangalan ang kumuha ng kredito para sa kanyang pagsusumikap, nagpakawala ng kamay si Wu ng balisa. Nanumpang hindi yun ang kaso, takot na takot siyang palayasin siya ng matandang ito sa partido ni Gu Chen ng tuluyan. Tinitigan niya si Zhao, nais na manahimik na lang ito bago nito sirain ang kanyang pagkakataong madala muli. Humarap si Gu Chen, pinutol ang usapan, sinabi niyang hayaan na, nilinaw na wala siyang pakialam sa ilang walang kwentang karangalan sa antas ng paaralan. Tiningnan niya si Zhao ng diretso sa mata at sinabing batay sa kanyang kawalan ng kakayahan, wala ring saysay ang kanyang opinyon. Namula ang mukha ng direktor sa galit, nagsimula siyang sumigaw tungkol sa kawalang galang at binyantaan si Gu Chen ng disciplinary penalty sa mismong oras na yun. Biglang, may boses na pumutol sa sigawan, isang matangkad na lalaking nakasuot ng pinstriped suit ang lumapit, sinabihan si Zhao na sa palagay niya ay hindi na siya karapat-dapat na maging principal. Sa likuran ng bagong dating ay isang lalaking nakasuot ng asul na suit, nagsimula siyang magpuri sa bagong dating, tinawag itong Counselor Liang,
at nangakong aayusin ang lahat ng maayos. Pagkatapos, sumugod ito at humingi ng status report sa aktwal na nangyari. Itinuro ni Zhao na ang mga estudyante ay mayroon lamang 4 na teleportation scroll. Ngunit lahat ng 5 ay nakalabas ng isang nightmare difficulty dungeon nang walang kahit isang gasgas. Pinatingkad ni Liang ang kanyang mga mata nang mapagtanto na hindi lamang sila nakaligtas, aktwal nilang na-clear ang buong bagay. Ang lalaking nakasuot ng asul na suit ay nagkakaila pa rin, nauutal tungkol sa kung paanong imposibleng i-clear ang isang hidden dungeon sa ilalim ng 3 oras. Ibinaling ni Liang ang kanyang atensyon sa grupo ng mga estudyanteng nakatayo sa tabi ng portal. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang counselor mula sa Department of Education na espesyal na ipinadala upang pangasiwaan ng insidente. Tumingin ng diretso si Liang kay Gu Chen. Kinilala siya bilang tunay na kapitan na nagdala sa kanila sa tagumpay. Ngumisi pabalik si Gu Chen. Sinukat ni Gu Chen si Liang, napansin na ang antas nito ay sapat na mataas upang makita ang mga estatistika ng lahat sa isang sulyap. Ipinaliwanag ng counselor na sineseryoso ito ng gobyerno at kailangan ito ng buong ulat kung paano nila ito nagawa. Idinagdag niya na ang pagtuklas ng isang hidden dungeon ay isang napakalaking kontribusyon sa rehiyon at ang mga gantimpala ay ibibigay ng naaayon. Tumingin ang mga kasamahan kay Gu Chen para sa gabay. Sinabi niya sa kanila na sagutin lamang ang anumang tanong ng lalaki. Pinanood ni Liang si Gu Chen, na pagtantong ang bata ay mas mapanganib at komplikado kaysa sa ipinapakita ng kanyang student profile. Nagsimula siyang ipaliwanag ang kalikasan ng dungeon instances, kung paano sila nagsisilbing breeding grounds para sa mga halimaw na maaaring mag-trigger ng mga sakuna na makapagwawakas ng mundo. Kung ang isang dungeon ay hindi matuklasan at maklear sa tamang oras, ang mga nilalang sa loob ay kalaunan ay umaapaw, ginagawang isang wasteland na pinamumuguran ng halimaw ang nakapaligid na lugar. Ngunit kung regular itong na-clear, ang mga portal ay nagpapatatag sa mga resource zone na tumutulong sa rehiyon na makagawa ng mas malalakas na propesyonal. Binanggit ni Liang ang maalamat na si Gu Qingfing, sinabing kung wala ang kanyang hukbo, ang buong imperyo ay bumagsak na sa mga halimaw mga taon na ang nakalipas. Bumalik sa kanyang opisina, sinabi ni Liang sa partido na epektibo nilang inalis ang isang napakalaking banta at na-secure ang isang mahalagang bagong mapagkukunan para sa lungsod. Dahil sa kanilang tagumpay, nagpasya ang Department of Education na bigyan ang bawat miyembro ng 10,000 gold coins. Binibigyan din sila ng isang honorary title na magpapataas ng kanilang katayuan sa propesyonal na mundo. Halos lumuwa ang laway ni Lin Yuan at ng iba sa ginto. Para sa kanila, ang ganitong uri ng pera ay nagbabago ng buhay. Itinuro ng isa sa mga babae na ang karangalan ay mas mahalaga pa kaysa sa pera, dahil halos garantisado nito ang mga bonus points para sa mga susunod na pagsusulit. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Liang habang bumalik siya sa negosyo. Mayroon pa siyang ilang napaka-espesipikong tanong na kailangang masagot. Sumandal siya, nagtanong kung paano eksaktong matutukoy ng isang baguhang summoner ang isang hidden dungeon at i-clear ito ng napakahusay. Nagpalamig si Gu Chen, ipinaliwanag na ang sinumang disenteng propesyonal ay dapat na makaramdam ng mga energy spike mula sa mga kalapit na dungeon. Sinabi niyang napansin lang niya ang ilang kakaibang pagbabago noon at sinundan ang mga ito. Pagdating sa kung paano nila aktwal na na-clear ito, nagkibit-balikat lamang siya at ibinigay ang lahat ng kredito sa kanyang mga kasamahan. Tinawag itong isang ganap na pagsisikap ng koponan. Nagulat si Liang, ang pagdama ng energy fluctuations ay hindi isang pangkaraniwang kasanayan, at hindi niya inaasahan ang ganoong uri ng talento mula sa isang baguhan. Ngumisi lamang si Gu Chen, sinabing kahit isang basurang klase tulad ng summoner ay kailangang may ilang uri ng kalamangan upang mabuhay. Naalala ng counselor na ang pandama ng isang summoner ay maaaring tumalas ng malaki kapag matagumpay nilang nakontrata ang kanilang unang nilalang. Tinanong niya kung may iba pa bang kailangang takpan. Nasiyahan na naisa-isa na nila ang lahat ng impormasyon. Nagpasya si Liang na tapusin ang pulong. Sinabi niya sa grupo na tapusin lamang ang mga papeles sa pamamagitan ng paglista ng mga uri ng halimaw at mga mekanika na na-encounter nila sa loob ng rift. Habang pinagmamasdan si Gu Chen, hindi maiwasan ni Liang na maramdaman na ang bata ay nagtatago ng isang napakalaking sekreto. Kalaunan ay binaliwala niya ito, naisip na siya ay isa lamang matalinong estudyante. Tinanong ni Gu Chen kung malaya na ba siyang umalis ngayong tapos na ang kanyang paliwanag, ngunit pinigilan siya ni Liang bago siya makarating sa pinto.
Ipinahayag ni Leang na ilang bagong special dungeon rifts ang natagpuan kamakailan sa lungsod at ang Department of Education ay nag-iipon ng isang elite raid party upang harapin ang mga ito. Hindi interesado si Gu Chen sa paggawa ng pabor ng libre. Tinanong niya kung bakit nila gusto ang isang freshman para sa trabaho at higit sa lahat kung ano ang makukuha niya mula rito. Ipinaliwanag ni Leang na ang mga rift na ito ay may mahigpit na level caps na tanging mga freshmen lamang ang maaaring pumasok. Bukod sa isang gold bounty, ang nanalo ay makakakuha ng garantisadong pwesto sa sikat na Ching Academy. Ang pagbanggit sa akademya ay malinaw na nakakuha ng atensyon ni Gu Chen. Kinumpirma ni Leang na ito ang tanging garantisadong admission spot sa buong lungsod. Naging madilim ang ekspresyon ni Gu Chen habang nangakong bibigyan niya ng seryosong pagsasaalang-alang ang alok. Malinaw na nakapagpasya na siya. Ang Jingqing Academy ay eksaktong pupuntahan ng kanyang mahal na nakababatang kapatid. Ang posibilidad ng isang muling pagsasama ay nagdala ng isang baluktot ng ngiti sa kanyang mukha. Handa na siyang bumalik, i-unlock ang kanyang pangalawang summon, at patuloy na mag-grind hanggang sa siya ay sapat na malakas upang manirahan ang mga marka sa akademya.